Makailang ulit pinabulaanan noon ni Ozamis Mayor Reynaldo Parohinog Sr. ang pagkakasangkot niya sa ilegal na droga, pati na ng kaniyang anak na si Vice Mayor Nova Princess Parohinog. Kabilang pa ang alkalde sa mga nanguna sa Oplan Tokhang sa Ozamis noong nakaraang taon. Sa nakalipas na halos 2 dekada, hinawakan ng pamilya Parohinog ang pinakamatataas na posisyon sa Ozamis City at Misamis Occidental. May report si Joseph Morong. Halos 1 taon na nakakaraan na magbabala si Pangulong Duterte sa mga personalidad na sangkot umano sa kalakalan ng iligal na droga. Isa sa mga napangalanan ang magkakaanak na Parohinog. Reynaldo Parohinog alias Andong, the mayor of Ozamis City. Nova Princess Parohinog Chavez used to be the wife of, I think, Colanco. Alam mo, baskin sa'yo magpataabangan ko kayo. Sa nakalipas na halos 2 dekada, hawak ng mga Parohinog ang pinakamatataas na posisyon sa Ozamis. Pero bago nakilala sa politika, nadikit muna ang kanilang pangalan sa iba't ibang krimen. Noong 1980s, pinamunuan ni Octavio Parohinog, tatay ng napaslang na mayor, ang grupong Kuratong Baleleng. Ang samahang nagsimula sa paglaban sa mga komunista, kalaunay naging criminal organization na nasangkot sa kidnap for ransom, nakawan, extortion at iba pang krimen. Taong 1990 nang mapatay si Octavio Parohinog matapos umunong manlaban sa mga pulis. Sa kabila nito, itinuloy pa rin daw ng kanyang mga anak ang operasyon ng grupo. Matapos ng 3 taon na aresto ang anak niyang si Renato, habang sumuko naman sa mga otoridad sina Reynaldo at Ricardo. Ngunit kalaunan na-dismiss ang kanilang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Taong 2001 nang manalo sa eleksyon ang dalawa sa magkakapatid, si Reynaldo bilang mayor ng Ozamis City at si Renato bilang board member ng Misamis Occidental. Pero noong 2002 napatay sa ambush si Renato sa Ermita, Maynila. Naging board member din si Ricardo bago naging konsehal ng Ozamis City. Ang isa pa nilang kapatid na si Octavio Parohinog Jr. nahalal din provincial board member. 13 taong naupo bilang mayor si Reynaldo. Kasalukuyan namang vice-alkalde ang kanyang anak na si Nova Princess. Hulyo nung nakaraang taon, nagtungo si Vice Mayor Nova Princess Parohinog sa Camp Crame para makipag-usap kay Bato. Iniuugnay siya noon sa newly believed inmate at di umano'y drug lord na si Herbert Colanco. Isyong nilinaw naman ng kanyang ama. Sagot si Presidente Rodrigo Duterte na dili na to sa ninyo si Albert Colanco. No? Matapos idawit ng Pangulo ang mag-ama sa iligal na droga, nagsuko ng matataas na kalibre ng baril ang alkalde. Ang direktiba raw kasi noon ng Napolcom, kanselahin ng lisensya ng mga baril ng mga sinasabing narco-politician. Kung almas, lisensyado na dugay na kayo. Paglingkay ko rin ako 2001, puro na lisensyado. Taga-tuwing, every 2 years, gawin niyo ko. Aron, pali 4 years ron, ang renewal. Bago na ako na-renew ang procedure. Dahil, ang permito carry, wala pang gawas. Kasunod nito, ni-raid ang bahay ng ilang Parohinog pero hindi napasok ang bahay ng mayor at ng vice mayor dahil natunugan umano ito. Makailang ulit namang itinanggi ng mag-ama na sangkot sila sa droga. Giit pa noon ni Mayor Parohinog, anti-drug advocate na siya mula pa ng mahalal siyang barangay captain noong 1997. Sa pagsimula noon ng Oplan Tokhang, nanguna pa raw siya sa pagtukoy sa mga lugar kung saan talamak umano ang droga at nag-spray paint sa mga bahay ng mga hinihinalang adik. Si Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog Sr. na ang ikatlong alkalde na napatay sa police operation kontra droga sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Joseph Morong, GMA News.